At para sa ating balita, Zelensky nagmamakaawa na kay Donald Trump. Ukraine's President Volodymyr Zelensky has moved to make up with President Donald Trump, saying he regrets how their meeting at the White House ended. Mr. Zelensky says he's ready for peace after the US decided to cut weapons supplies to Ukraine. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Nagbunga na rin sa wakas ang paghihirap ni US President Donald Trump. Yan ay matapos suspindihin ng Pangulo ng Amerika ang anumang tulong na pwedeng ibigay sa Ukraine, na itinuturing naman na pangunahing lifeline ng bansa sa gitna ng nagaganap na gera. Kahapon ay isang liham ng pagsuko ang inilabas ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky para kay Pangulong Donald Trump, kung saan sinabi niya na pumapayag na siya sa dalawang kahilingan ni Trump ukol sa gera. Una, pumapayag na siya sa negosasyon sa Russia para sa pagtatapos ng gera at kapayapaan. At pangalawa ay ang mineral deal na magbibigay ng access sa US para sa mga pambihirang likas na yamang mineral ng Ukraine. Matatandaan na ang mga kahilingan na ito ay tinanggihan ni Zelensky noong mga nakaraang linggo. Sa harap ng mga mambabata sa US, binasa ni Donald Trump ang ilang bahagi ng liham ni Zelensky. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. Isa umanong malaking U-turn ang mga isinulat ni Zelensky sa kanyang liham. Handa na siya ngayon na makipagtulungan kay Trump para sa kapayapaan, isang posisyon na kabaligtaran ng kanyang naunang paninindigan. Matatandaan na noon lamang isang linggo ay mariing tinanggihan ni Zelensky ang peace deal na ito, kung saan tinanong pa niya si Vice President J.D. Vance ng US kung anong klaseng diplomasya ang pinagsasasabi nito, isang tanong na naging dahilan ng sigalot ng US at ng Ukraine. Makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? Mula sa pagtutol sa usapang diplomasya, ngayon ay nananawagan na si Zelensky ng negosasyon sa kapayapaan sa lalong madaling panahon. Isang napakabilis at nakakagulat na pagbabago sa posisyon ng Pangulo ng Ukraine. Pero tanong ng marami, ano nga ba ang pwedeng mangyari sa pagsukong ginawa ni Zelensky? Layunin nito na ayusin ang nasirang relasyon sa pagitan ng Ukraine at ng US. Kailangan ng bansa ang suporta ng Amerika. Kaya't bagaman hindi direktang humingi ng paumanhin, sinabi ni Zelensky na nanghihinayang siya sa mga pangyayari. What happened at the White House instead of our planned negotiations is regrettable. But we must find the strength to move forward, respect one another, as we have always respected America, Europe, and all our partners, and work together to bring peace closer. I am grateful to everyone who supports Ukraine in this. Bilang tugon, sinabi naman ni Trump na pinahahalagahan niya ang liham ni Zelensky, isang bagay na lubos namang ikinatuwa din ng Russia. Sa katunayan, isang pahayag ang inilabas ng opisina ni Vladimir Putin kung saan tinawag niya ang mga nangyari na positive development. Kasabay nito, nagbigay din ng mga proposal si Zelensky kung saan hinati niya ang peace deal sa dalawang yugto. Una ay ang tigil putukan
at ang pagpapalaya ng mga bihag. Sa yugtong ito, kailangan na walang missile attack, walang long-range drones, walang pag-atake sa mga energy sites at walang pag-atake mula sa dagat. Sa ikalawang yugto ng proposal ni Zelensky, magsisimula umano ang Ukraine at Russia na magtulungan upang makamit ang isang pangmatagalang peace agreement. Ang panukalang ito ay halos katulad ng iminumungkahi ng bansang France, kung saan nananawagan din ito ng isang buwang tigil putukan. Dahil dito, malaki ang posibilidad na makikipag-ugnayan si Zelensky sa Europa para dito. Layunin umano ng isang buwang ceasefire na alamin kung talagang seryoso ang Russia na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan. Kung tatanggapin ng Russia ang ceasefire, posiblian niya ang peace agreement sa huli. Pero kung sisirain ito ng Russia, magiging malinaw na sa lahat ang tunay na motibo ni Vladimir Putin. Pero nagkaroon ng butas ang ikalawang yugto na iminumungkahi ni Zelensky. Nais kasi ni Zelensky ng siguradong proteksyon din ng US para sa Ukraine, isang bagay na tinanggihan naman ni Donald Trump. At bagaman handa ang Europa na ibigay ang proteksyon sa Ukraine, hindi naman ito tanggap ni Putin. Ganito rin ang issue sa mineral deal. Kung noon ay naniniwala si Zelensky na hindi sapat ang mineral deal para siguruhin ng Amerika ang proteksyon ng Ukraine, ngayon ay iba na ang paninindigan niya tungkol dito. Naniniwala kami na ang kasunduang ito sa mga mineral ay isang mahalagang hakbang para sa mas matibay na proteksyon at mas matatag na garantiya ng seguridad. Umaasa ako na magiging epektibo ito. Naniniwala si Zelensky na ang mineral deal ay epektibong paraan para masiguro ng US ang proteksyon ng Ukraine mula sa kamay ng Russia. Pero ito'y paniniwala lamang niya dahil ayaw mangako ni Trump na poproteksyonan niya ang Ukraine pagkatapos ng digmaan. Sa katunayan ay ilang beses na inulit ng Pangulo na hindi niya maibibigay ito. Sa halip ay economic support lamang daw ang kaya niyang ibigay kay Zelensky, pero hindi para sa kapakanan ng Ukraine, kundi para magkaroon ng pambayad ang Ukraine sa mga ginastos ng US sa kanila. Which he wants is taken as payback for 3 years of US support in the war against Russia. Naniniwala naman ang mga analyst na may maganda at hindi magandang balita ang pagbabago ng posisyon ni Zelensky. Magandang balita ito dahil mababawasan ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at US at lalo na nang pinuri ni Zelensky si Trump at tinawag siyang isang malakas na lider. Pero ang masamang balita, walang nagbago sa posisyon ng dalawa. Ang gusto ni Zelensky ay ayaw pa rin ni Trump at ang Ukraine ay wala pa ring baraha na pwedeng itaya para manalo. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Kamakailan ay nagpakawala ang Russia ng nasa 181 drone sa Ukraine, kung saan kasama sa mga tinarget ay ang lungsod ng Odessa at naging dahilan ng pagkawasak ng mga energy sites doon at pagkawala ng kuryente sa maraming distrito. 2 planta din ng kuryente sa bayan ng Polovgrad ang winasak ng Russia. Sa madaling salita, pilit na gumagawa ng paraan si Zelensky upang makuha ang suporta ng Amerika. Handa siyang makipag-ayos sa peace talks pero hindi pa rin tugma ang gusto ng bawat panig. At sa kabilang banda, patuloy naman ang Russia sa pag-atake na lalong nagpapahirap sa sitwasyon ng Ukraine.